Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ang gagawin natin is land topologies. So, yung mga common land topologies natin, meron tayong star, extended, bus, and ring. Okay. So, magsimula tayo sa star topology. Sa star topology, um, ito yung topology kung saan gumagamit tayo ng switch para i-connect yung multiple end devices, no? So, dito, hanap tayo ng switch. Yan. So, rename natin to as okay, so nagbo-boot pa yung switch natin. So, it'll take time. So, forward natin. Okay, so after natin i-fast forward, check natin kung pwede nang mag-boot. Okay, pwede na. So, display name, switch 1. Host name, switch 1. So, close natin. Then, connect tayo ng device. So, let's say PC, PC1. Then, iset na natin yung network as 192.168.1.1. So, ito yung PC1 natin. Ang gagawin natin, para mapabilis tayo, copy natin si PC1, paste natin PC2. So, PC2, yung static, gawin natin 2. Then, sa PC3 naman, paste lang natin yung kinapi natin kanina. Gawin natin 3 to. So, yung static IP address, 192.168.1.3. Then, paste pa tayo ng isang PC sa PC4. So, PC4, ang static address is 4. Then, last one, PC5. Ang IP address niya is 5 ang dulo. Okay, so meron tayong PC1, PC2, PC3, PC4, and PC5. So, ang gagawin natin, i-connect natin yung mga PC natin gamit si straight through. So, always remember, straight through dahil different device yung connection natin, PC to switch. So, PC1, papunta kay PC2. Papunta kay switch. Then, ganun din, sa PC2, papunta kay switch. PC3, papunta kay switch. PC4, papunta kay switch. And PC5, papunta kay switch. So, hintayin lang natin mag-boot yung connection. So, fast forward na natin. Okay. So, kapag nag-green, ibig sabihin connected na yung end devices natin sa switch. Ang gagawin natin, magsimula tayo ng simulation. So, sa filters, ICMP lang ang itira natin. So, yun yung common na packet type na ginagamit natin sa simulation. So, ang ititira lang natin is ICMP. Okay, so gawa na tayong simulation gamit si add complex PDU kay PC1.
So, destination 192.168.1.5. So, send tayo ng ping kay PC5. So, sequence 1, one shot time 1. So, yung source IP, so yung IP address ni PC1, 192.168.1.1. Next, create. So, meron na tayong um, first simulation. Okay? So, run natin yung simulation. So, magsisend ng data si PC1 papunta kay PC5. So, check natin yung events. So, capture and forward tayo. So, ito yung packet papunta sa switch. Mula sa switch, papunta kay PC5. And then, si PC5 magre-reply kay PC1. Okay. So, ito yung example nung start topology natin. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin, isi-save natin to as a PKT file. So, save natin siya as 03 star topology. Okay. Ngayon naman, tatalon tayo sa extended star topology. So, dito sa extended star topology, meron tayong multiple star topology na connected sa isa't isa through switch. Okay? So, dito, para makagawa tayo ng extended star topology, so delete natin tong simulated video. Para makagawa tayo ng another star topology, so ang gagawin lang natin, highlight natin tong buong part na to para hindi na tayo mag-drag and drop uli. Highlight, copy, then paste tayo ng another star topology. Okay? So, angat lang natin to ng onte kasi dyan dadaan yung linya natin ng connection from switch to switch. So, rename lang natin to si PC6. And then, yung IP address niya is 6. Then, si PC7, ang IP address niya is 7. Si PC8, IP address niya is 8. PC9, IP address niya is 9 ang dulo. Then si PC5 is PC10. So ang IP address niya is 192.168.1.10. And then yung switch natin, palitan natin ang pangalan as switch 2, yung host name switch 2 din. Okay. So dito, dahil same switch ang i-connect natin, gagamit tayo ng crossover. So crossover, i-connect natin si switch 1 papunta kay switch 2. Yan. Fast forward lang natin ng onte para lumabas yung connection. Okay, so meron tayong connection ng dalawang star topology. So ang gagawin natin, si PC1 magse-send ng ping papunta kay PC6. Okay? So sa simulation, check muna natin yung filter. Okay, clear. So ICMP.
Sa simulation, mag-add tayo ng complex PDU kay PC1. And then, sa destination, 192.168.1.6. So, ito yung PC6 natin. Sa source naman, syempre, yung IP address nung PC1 natin. So, sequence 1, one shot time 1, then create PDU. So, check natin kung magsisend ng ping si PC1 kay PC6. At kung magre-reply si PC6 kay PC1. So, isa-isahin natin yung event, no? So, forward natin. So, ito yung packet. Papunta sa switch 1. Tatawid yung packet. Papuntang switch 2. Then, pupunta siya sa PC6. Okay? Ngayon naman, si PC6 magre-reply. Yung reply niya dadaan sa PC2. Tatawid papuntang papuntang switch 1 pala, sorry. And then mula switch 1, marireceive ni PC1 yung reply ni PC6. Okay? So, yan yung example ng extended star topology natin. Okay. So, ngayon naman, isi-save natin tong gawa natin as extended star topology. 03 extended star topology. Yan. So, save natin. So, meron na tayong star saka extended star, no? Ngayon naman, sa bus topology naman tayo. So, dito, sa bus topology, gagawin natin, tatanggalin natin yung mga hindi kailangan. So, mag-iwan tayo ng switch 1, switch 2, etong PC1, then, etong PC6, i-rename natin as PC2. Then, yung IP address, gawin natin 2. Okay. Ngayon naman, ang gagawin natin, para mapabilis, kokopyahin natin itong dalawang switch sa dalawang PC. Then, paste. Drag natin dito. So, rename natin itong switch 3. Then, switch 4. Si PC3, which is may IP address na 192.168.1.3. Then, si PC4 na may IP address na 192.168.1.4. Okay, so meron na tayong connection. Ngayon naman, si switch 2 at si switch 2 at switch 3, i-connect natin gamit si copper crossover. Okay, then fast forward natin kasi mabagal yung connection ng switch. Yan. So, ito na yung bus topology natin. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng simulation from PC1 to PC3 and PC4 to PC2. Add complex PDU kay PC1 papuntang PC3 192.168.1.3. Then yung source, syempre yung PC1. Then sequence number 1, one shot time 1. Then create PDU. Check natin yung filter.
So ICMP ang gamit kasi natin dito. Okay. So meron na tayong ping from PC 1 to 3. Ngayon naman, PC 4 to 2. So add complex PDU to PC 4 to 2. 192.168.1.2. Sa source naman, syempre, yung IP address ni PC4 which is 192.168.1.4. Sequence number 1, one shot time 1. Create PDU. Ngayon, may simulation na tayo. So i-check natin kung si PC1 magsisend ng ping kay PC3 at si PC4 magsisend kay PC2. So check natin. So ito yung packet ng PC1 and 4. Ito. So yung packet ng PC1 and 4 papuntang switch. Tatawid ng another switch, then another, then mare-receive na nung destination which is from PC1 to 3, then from PC4 to 2. Ngayon naman, magre-reply si PC2 and 3 kay 1 and 4. So tatawid sa switch, then mare-receive na yung reply. Okay? So yan yung example ng bus topology. Okay? Ngayon naman, meron tayong ring topology. So si ring topology, ito yung connection ng device. So for example, switch 1 to si switch 1 connected kay 2, si switch 2 connected kay 3, si switch 3 connected kay 4, si 4 connected kay 1. Okay? So balik tayo sa packet tracer. So ang gagawin natin, so delete muna natin tong scenario. Ang gagawin natin, i-rearrange lang natin to. Gawa tayo ng circle or square setup na parang ganito, na magre-represent nung ring topology natin, kung saan itong switch natin connected no, sa bawat isa. So, C1 and 4, i-connect natin gamit si crossover. Yan. So, C1 connected kay 2, si switch 2 connected kay 3, si switch 3 connected kay 4, si switch 4 connected kay 1. So, ito yung ring topology natin. So, fast forward lang natin. Okay, pwede na siguro. So, may connection na tayo. Ang gagawin natin, si PC1 magsisend kay PC4, si PC2 magsisend din kay PC4. Okay? So, gawa tayo ng simulation, gawa tayo ng scenario. Add complex PDU kay PC1. Papuntang PC4. 192.168.1.4. Then, yung source, syempre, yung PC1. Scenario, sequence number 1, one shot, 1, create. From PC1 to 4, ngayon naman,
another complex PDU kay PC2. So 192.168.1.4, ito yung destination. Yung source, syempre yung PC2. Sequence number 1, one shot time 1, create PDU. So PC1 to PC4, PC2 to PC4. Okay. So check natin kung magsisend ng packet or ng ping si PC1 and PC2 kay PC4. At kung magre-reply si PC4 kay PC1 and 2. So ito yung packet natin. So nauna si PC2. Okay, kung napapansin nyo, ito na yung packet ni PC2 papuntang PC4. Yan. Then si PC4 magre-reply kay PC2. And then kung nakikita nyo yung ping ni PC1 naka-ready na. Yan. So kasabay ng pagpunta ng reply ni PC4 papuntang switch 2, na ipadala na yung message or yung ping ni PC1 papuntang switch 1. Then mare-receive na ni PC2 yung message or yung reply galing kay PC4. Ngayon naman, yung ping ng PC1 tumawid na sa PC4 papuntang tumawid na ng switch 4 papuntang PC4 na. Yan. So na-receive na ni PC4 yung ping galing kay PC1. So si PC4 magre-reply na kay PC1. So from switch 4 to switch 1 to PC1. Okay. So yan yung example nung ring topology natin. So ang gagawin natin, save lang natin sa PKT. So 03 ring topology. Okay. So meron na tayong star, extended, and ring topology. Okay? So yung bus nga pala, hindi ko ata na save, pero okay lang. So sundan nyo na lang yung video para magawa nyo yung bus topology. Okay? So yan yung physical lang topologies natin. Star, extended, bus, and ring topology. Okay? So see you next topic. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification.